Naisip mo na ba, pagkatapos maligo at pagkatapos mong linisin ang buong katawan mo, may mga parte pa rin na hindi mo napapansin? Tapos maya-maya, may nararamdaman kang kakaiba, parang may discomfort sa isang parte ng katawan mo na hindi mo inexpect. Pagdating natin sa edad na 70 pataas, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating katawan. Yung mga hygiene routine na ginagawa natin for many years, baka hindi na sapat ngayon. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 parte ng katawan na madalas nating nakakalimutan linisin. Kapag hindi natin inaalagaan ang mga parte na ito, pwede tayong magkaroon ng infection, rashes, o mas malubhang health problems. Manatili kayo hanggang dulo dahil may isang parte ng katawan na hindi nyo inexpect na apektado pala ang immune system natin. Kapag nalaman nyo ito, baka mag-improve ang pakiramdam nyo araw-araw. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang sabihin, kung nagustuhan nyo ang video na ito, please help me na ipagpatuloy ang pag-share ng important lessons para sa elderly. Kung hindi ka pa nag-subscribe, ay recommend ko na mag-subscribe ka at i-turn on ang notification bell para hindi ka makakaligtaan ng mga videos. Kung gusto mo ang video, please comment number 1. Kung hindi mo gusto, comment number 0 para malaman ko kung paano gumawa ng mas better na video para sa inyo. Sige, magsimula na tayo. Ang una nating pag-usapan ay ang mga paa. Alam nyo ba, ang mga paa natin ang tunay na heroes ng ating araw-araw na buhay. Araw-araw, ang ating mga paa ang bumubuhat ng buong bigat ng ating katawan. Dahil sa kanila, nakakatayo tayo, nakakalakad, nakakatakbo, nakakagalaw mula isang lugar papunta sa iba. Ang mga paa ang foundation ng ating mobility at independence. Pero para sa maraming tao, lalo na sa mga edad 70 pataas, ang pag-aalaga ng paa ay madalas na nakakalimutan. Basta banlaw lang sa shower o kaya quick swipe ng sabon tapos okay na. Pero ang totoo, ito ay pwedeng magdulot ng serious consequences. Ang mga paa ang una nating makikitang may problema, lalo na habang tumatanda tayo. Ang proper care ng paa ay hindi lang para sa comfort. Ito ay para protektahan ang ating health, para mapanatili ang ating independence, at para ma-preserve ang quality ng ating buhay. Bakit mas importante ang foot care habang tumatanda tayo? Habang tumatanda tayo, maraming pagbabago ang nangyayari sa ating katawan na nagiging dahilan para mas vulnerable ang ating mga paa. Ang circulation ng dugo ay bumababa na, natural lang ito habang tumatanda. Ibig sabihin, mas konti ang dugo na pumupunta sa ating mga paa, kaya mas mabagal ang healing kahit maliit lang ang sugat. Ang balat sa paa ay nagiging mas manipis, mas dry at hindi na ganoon ka-resilient. Nawawala na ang natural moisture barrier nito. Ang dryness na ito ay pwedeng maging sanhi ng cracks, calluses o fissures. Mukhang simple lang, pero ang mga cracks na ito ay pwedeng maging entry point ng bakterya, fungi o ibang pathogens. Dagdag pa dito, ang immune system natin ay sumasablay na rin habang tumatanda. Mas mahirap na para sa katawan natin na labanan ang infections. Para sa older adults, ang kombinasyon ng lahat ng factors na ito ay nagiging dahilan para ang mga paa ay maging target ng health issues na pwedeng mabilis na lumala kapag hindi agad inasikaso. Para sa mga taong may chronic conditions tulad ng diabetes, peripheral artery disease o neuropathy, mas mataas pa ang risk. Halimbawa, ang diabetes ay pwedeng magdulot ng nerve damage o neuropathy. Dahil dito, nawawala ang sensation sa paa. Ibig sabihin, ang cuts, blisters o infections ay hindi agad nararamdaman hanggang sa lumala na. Ang poor circulation na common sa diabetes at vascular conditions ay mas pinapahirap pa ang healing. Tumataas ang risk ng complications tulad ng ulcers o sa extreme cases, amputation pa. Kahit para sa mga walang chronic conditions, ang pag-neglect sa foot hygiene ay pwede pa ring magdulot ng discomfort, pain, at mobility issues na unti-unting nakakasira ng independence. Ano-ano ba ang common foot problems at ang kanilang consequences? Isa sa pinakakaraniwan na problema na naapektuhan ang mga paa ng older adults ay ang fungal infections tulad ng athlete's foot. Ang warm at moist environment sa pagitan ng mga daliri ng paa, kasama pa ang pagiging manipis ng balat, ay perfect breeding ground para sa fungi. Ang nagsisimula lang na mild itching, redness, o scaling ay pwedeng mabilis na maging mas serious na kondisyon. Halimbawa, ang untreated athlete's foot ay pwedeng maging bacterial infection tulad ng cellulitis.
Ito ay potentially serious condition na nadudulot ng swelling, redness, at pain. Sa severe cases, ang cellulitis ay pwedeng kailangan ng hospitalization o intravenous antibiotics. Ang dry skin, isa pang common issue, ay higit pa sa cosmetic concern lang. Kapag ang balat sa heels o soles ay naging sobrang dry, ito ay pwedeng mag-crack. Ang cracks na ito ay masakit at prone sa infection. Ang mga cracks na ito ay pwedeng dumuguan, mag-inflame, o maging slow-healing ulcers, lalo na sa mga taong may compromised circulation. Para sa mga may diabetes, kahit maliit lang na sugat ay pwedeng maging limb-threatening condition kapag umabot na sa deeper tissues o nag-infected. Isipin natin ang kwento ni George, isang 75-year-old na retired shop teacher sa Quezon City. Nag-spend si George ng decades na nakatayo habang nagtuturo ng woodworking at nagstay active. Pagkatapos mag-retire, napansin niya na tumataas ang dryness sa kanyang heels at may slight redness sa pagitan ng daliri ng paa, minsan may kasamang itching. Akala niya normal lang ito dahil tumatanda na siya, kaya hindi niya pinansin. Within a month, ang isang maliit na crack sa heel niya ay naging painful ulcer na hindi na gumagaling. Ang doktor niya ay na-diagnose ng bacterial infection na galing sa untreated dryness. Binigyan siya ng antibiotics kasama ang custom orthotic footwear para ma-relieve ang pressure at ma-promote ang healing. Ang experience ni George ay isang clear reminder na ang small oversights sa foot care ay pwedeng maging malaking health challenges. Para maiwasan ang mga problemang ito at mapanatili ang healthy feet, kailangan natin ng proactive daily routine na nakafocus sa inspection, cleaning, at protection. Ito ang detailed guide para sa pag-aalaga ng inyong paa. Una, daily inspection. Gawing habit na tingnan ang inyong paa araw-araw. Ideally, sa umaga bago magsimula ang araw ninyo o kaya sa gabi bago matulog. Gumamit ng magandang lighting at kung kailangan, magnifying mirror para makita ang redness, swelling, dryness, cracks, blisters, cuts, o changes sa skin texture o color. Bigyan ng special attention ang spaces sa pagitan ng daliri, heels, at soles. Kung may difficulty kayong makita o maabot ang inyong paa, humingi ng tulong sa caregiver, family member, o trusted friend. Ang early detection ng changes ay makakapigil ng minor issues na maging major problems. Pangalawa, thorough cleaning. Ang paghugas ng paa ay higit pa sa quick rinse sa shower. Gumamit ng warm water, hindi hot, at mild fragrance-free soap para maiwasan ang irritation. Ang harsh soaps o scented products ay pwedeng mag-strip ng natural oils ng balat, mas lalala pa ang dryness. Gumamit ng soft washcloth, sponge, o kamay para gentle na linisin ang lahat ng areas ng paa, kasama na ang pagitan ng daliri, paligid ng kuko, at soles. Kung may mobility issue, consider using long-handled brush o foot washing tool na designed para sa accessibility. Rinse thoroughly para matanggal lahat ng soap residue na pwedeng maging irritant kapag naiwan. Pangatlo, complete drying. Ang pagtuyo ng paa ay kasing importante ng paghugas. Ang moisture na naiwan sa pagitan ng daliri o sa soles ay lumilikha ng ideal environment para sa fungal growth. Gumamit ng clean soft towel para gently patting dry ang paa. Bigyan ng special attention ang spaces sa pagitan ng bawat daliri. Kung may difficulty kayong maabot, gumamit ng long-handled towel o hair dryer sa cool setting na hawak sa safe distance para masiguro na completely dry ang paa. Huwag iwanan ang paa na basa, kahit konting residual moisture lang ay pwede nang magdulot ng infections. Pang-apat, moisturizing with care. Pagkatapos mag-dry, mag-apply ng fragrance-free, non-greasy moisturizer sa tops at soles ng paa para panatilihing soft ang balat at pigilan ang cracking. Maghanap ng products na may ingredients tulad ng urea, glycerin, o hyaluronic acid na tumutulong mag-retain ng moisture nang hindi nag-clog ng pores. Iwasan ang pag-apply ng moisturizer sa pagitan ng daliri dahil ito ay pwedeng mag-trap ng moisture at mag-encourage ng fungal growth. Kung hindi kayo sigurado kung anong product ang gagamitin, magtanong sa doktor o pharmacist para sa recommendations na suitable sa skin type ninyo. Panlima, footwear at sock choices. Ang proper footwear ay essential para sa foot health. Pumili ng sapatos na tamang fit, may adequate support, at tumutulong sa paa na makahinga. Iwasan ng tight o poorly fitting shoes na pwedeng magdulot ng blisters, calluses, o pressure sores.
I-rotate ang sapatos ninyo daily para ma-allow na completely dry sila between uses. Bababa ang risk ng fungal growth. Pumili ng moisture-wicking socks na gawa sa natural fibers tulad ng cotton o bamboo o synthetic blends na designed para sa breathability. Palitan ng socks daily o mas madalas pa kung sobrang pawis ng paa at siguruhing clean at dry ang socks bago isuot. Pang-anim, nail care at professional support. Panatilihing trimmed ang toenails, straight across ang pagkakaputol para maiwasan ang ingrown nails na pwedeng mag-infected. Gumamit ng clean sanitized clippers at iwasan ang pagputol na sobrang malapit sa balat. Kung may difficulty kayong mag-trim ng kuko o kung napansin ninyong thickened, discolored o brittle ang kuko, sign na ito ng possible fungal infection, kumonsulta sa podiatrist. Ang regular visits sa foot care specialist ay makakatulong sa pag-address ng issues tulad ng corns, calluses o structural problems na nakaka-affect ng mobility. Ang bigger picture dito ay simple. Ang pag-aalaga sa paa ay hindi lang para maiwasan ang infections o discomfort. Ito ay para ma-preserve ang ability nating mamuhay ng active at independent na buhay. Ang pag-neglect sa paa ay pwedeng magdulot ng pain, reduced mobility, at kahit social isolation pa kung mahirap ng maglakad. On the other hand, ang consistent foot care routine ay nagpapalakas ng foundation ng ating daily activities. Mula sa pag-run ng errands hanggang sa pag-enjoy ng lakad sa park, ito ay small investment lang ng time, less than 0 minutes a day, pero malaki ang returns nito sa health, comfort, at confidence. Bukas ng umaga, bago kayo magsuot ng sapatos o slippers, magtanong sa sarili ninyo, have given the feet the care they deserve? Ang inyong paa ang nadadala sa inyo sa buong buhay at deserve nila ng higit pa sa quick rinse. Deserve nila ng respect, attention, at intention. Sa pag-prioritize ng foot care, hindi lang kayo nag-protect ng health ninyo. Kayo ay nagtatayo ng mas strong at mas stable na foundation para sa lahat ng ginagawa ninyo. Kung nandito pa rin kayo at nanonood ng video na ito at useful sa inyo ang lessons na ito, please comment number 1 sa baba para malaman ko na kasama niyo pa rin ako sa panonood. Salamat sa inyong valuable time. Sunod nating pag-usapan ay ang groin area. Ito ay isa sa pinaka-napapabayaan na parte ng katawan pagdating sa personal hygiene, madalas dahil sa kahihiyan o discomfort na pag-usapan ito. Pero para sa older adults, lalo na sa mga edad 70 pataas, ang sensitive region na ito ay nangangailangan ng daily care para maiwasan ang issues na pwedeng makompromiso ang comfort, confidence, at overall health. Ang warm at moist environment ng groin, kasama pa ang skin folds at reduced mobility, ay ginagawa itong hotspot para sa irritation, infections, at chronic conditions. Ang pag-ignore sa area na ito ay pwedeng magdulot ng problems na unti-unting nakakasira ng quality ng inyong buhay. Pero sa proper care, mapapanatili ninyo ang dignity, comfort, at well-being. Bakit vulnerable ang groin area? Ang groin area ay uniquely susceptible sa hygiene-related issues dahil sa anatomy at environment nito. Ang skin folds, warmth, at moisture galing sa pawis ay lumilikha ng ideal setting para sa bakterya, yeast, at fungi na lumago. Habang tumatanda tayo, maraming factors ang nagpapahirap pa ng mga risks na ito. Una, reduced mobility. Ang limited flexibility o difficulty sa pagbend ay nagiging dahilan para mahirap linisin o patuyuin ng mabuti ang groin, leading sa trapped moisture at irritation. Pangalawa, skin changes. Ang aging skin ay nagiging manipis, less elastic, at mas prone sa pagsad, lumilikha ng deeper folds kung saan nag-a-accumulate ang pawis at bakterya. Pangatlo, incontinence. Kahit occasional urinary leakage lang na common sa older adults, ay nadadagdag ng moisture na pwedeng masira ang protective barrier ng balat. Pang-apat, chronic conditions. Ang conditions tulad ng diabetes o obesity ay nagtataas ng risk ng infections dahil ang high blood sugar o excess skin folds ay lumilikha ng favorable conditions para sa microbial growth. Panlima, clothing at devices. Ang tight clothing, synthetic fabrics, o absorbent products tulad ng adult briefs o pads ay nag-trap ng heat at moisture, lalo pang nagiging worse ang irritation. Ang mga factors na ito ay pwedeng magdulot ng iba't ibang issues, mula sa mild itching hanggang sa serious infections. Isa sa common problem ay ang intertrigo, isang kondisyon na sanhi ng skin-on-skin friction sa moist areas,
resulting sa red, raw o inflamed skin. Kapag hindi na-treat ang intertrigo, ito ay pwedeng maging open source o secondary infections. Ang fungal infections tulad ng jock itch o yeast overgrowth candida ay common din, nagdudulot ng intense itching, burning o persistent rash. Sa severe cases, ang conditions na ito ay pwedeng magdulot ng painful wounds na nagiging uncomfortable ang paglakad, pag-upo o kahit patulog. Ang consequences ng neglect. Ang signs ng poor groin hygiene ay madalas na nagsisimula ng subtle. Isang faint odor, slight redness, o mild discomfort na madaling i-dismiss bilang normal. Pero ang pag-ignore sa early warning signs na ito ay pwedeng magdulot ng significant problems. Halimbawa, ang small patch ng irritated skin ay pwedeng maging weeping rash o open wound na nangangailangan ng weeks ng treatment gamit ang prescription creams o antibiotics. Para sa mga taong may compromised immune systems o poor circulation, ang infection sa groin ay pwedeng kumalat, leading sa systemic complications. Isipin natin si Margot, isang 82-year-old na lola sa Marikina na proud sa kanyang independence. Nagsimula siyang makaramdam ng persistent odor sa groin area niya kahit regular siya maligo. Nahiya siya, kaya akala niya inevitable part lang ito ng pagtanda at iniiwasan niyang sabihin sa kahit sino. Over time, lumala ang odor, may kasamang itching at discomfort. Nang finally kumonsulta siya sa nurse, na-diagnose siya ng mild fungal infection na sanhi ng trapped moisture sa groin folds niya. With a simple regimen and gentle daily cleaning, thorough drying, at zinc-based barrier cream, nawala ang symptoms ni Margot within weeks. Sinabi niya later, hindi ko alam na ganito pala kalaki ang effect nito sa mood at energy ko. Ang pag-aalaga dito ay parang naging ako ulit. Para maiwasan ang groin-related issues, kailangan natin ng consistent at gentle approach sa hygiene. Ito ang step-by-step guide para sa pag-aalaga ng sensitive area na ito. Una, daily cleaning. Gawing non-negotiable part ng daily routine ninyo ang paglinis ng groin. Kahit hindi kayo maligo, gumamit ng warm water, hindi hot, at mild unscented soap para maiwasan ang irritation. Ang harsh soaps o scented products ay pwedeng mag-disrupt ng natural balance ng balat, leading sa dryness o allergic reactions. Gently linisin ang lahat ng areas ng groin, kasama na ang skin folds at creases, gamit ang kamay o soft washcloth. Iwasan ang pag-scrub dahil ito ay pwedeng masira ang delicate skin. Rinse thoroughly para matanggal lahat ng soap residue. Pangalawa, thorough drying. Ang pagtuyo ay kasing importante ng paglilinis. Ang moisture na naiwan sa skin folds ay primary cause ng irritation at infection. Gumamit ng clean soft towel para gently patting dry ang groin area. Bigyan ng special attention ang areas kung saan ang balat ay tumatama sa balat. Kung limited ang mobility, consider sitting sa chair o gumamit ng hand mirror para masiguro na nakikita at naaabot ninyo ang lahat ng areas. Ang hair dryer sa cool setting na hawak sa safe distance ay makakatulong kung challenging ang towel drying. Huwag iwanan ang area na basa. Pangatlo, moisture management. Kung may persistent moisture pa rin kahit thoroughly dry na, mag-apply ng small amount ng cornstarch-based powder o zinc-based barrier cream para protektahan ang balat. Ang products na ito ay lumilikha ng protective layer na nagre-reduce ng friction at nag-absorb ng excess moisture. Iwasan ang talc-based powders na linked sa health risks at iwasan din ang heavily scented products na pwedeng mag-irritate ng sensitive skin. Kumonsulta sa doktor o pharmacist para sa product recommendations kung hindi kayo sigurado. Pang-apat, breathable clothing. Pumili ng loose-fitting, breathable underwear na gawa sa natural fibers tulad ng cotton o moisture-wicking synthetic blends. Iwasan ng tight clothing o synthetic fabrics tulad ng polyester na nag-trap ng heat at sweat. Palitan ng underwear daily o mas madalas pa kung may sweating o leakage at siguruhing clean at dry ito bago isuot. Kung gumagamit kayo ng absorbent products tulad ng briefs o pads, palitan ang mga ito frequently at sundin ang hygiene steps para maiwasan ang moisture buildup. Panlima, daily monitoring. Maglaan ng 15 to 30 seconds each day para tingnan ang groin area para sa signs and trouble tulad ng redness, odor, itching, scaling, o changes sa skin texture. Gumamit ng hand mirror o humingi ng assistance kung may visibility issue. Ang early detection ay key para maiwasan na lumaki ang minor issues.
Kung napansin ninyong persistent ang symptoms o may unusual, kumonsulta agad sa healthcare provider. Ang doctors at nurses ay sanay na sa pag-address ng concerns na ito at makakapagbigay ng targeted treatments tulad ng antifungal creams o antibiotics para resolbahin ang issues quickly. Ang broader impact. Ang proper groin care ay higit pa sa pag-prevent ng infections o odors. Ito ay tungkol sa pag-preserve ng comfort, confidence at dignity ninyo. Ang discomfort sa groin ay pwedeng maka-affect ng ability ninyong gumalaw freely, matulog ng mabuti, o makipag-engage sa social activities leading sa frustration o embarrassment. Sa kabilang banda, ang simple daily routine ay pwedeng mag-restore ng sense of self ninyo at maiwasan ang issues na pwedeng mag-disrupt ng buhay ninyo. Ang groin ay pwedeng private area, pero ang impact nito sa well-being ninyo ay profound. Ang pag-aalaga sa groin ninyo ay isang act ng self-respect, hindi vanity. Ito ay commitment para protektahan ang health, mobility, at emotional well-being ninyo. Sa ilang minutes lang easy day, maiiwasan ninyo ang discomfort at mapapanatili ang confidence na dulot ng pakiramdam na clean at comfortable kayo. Sa next time na mag-freshen up kayo, tandaan na ang groin ay hindi optional part ng hygiene routine ninyo. Ito ay core pillar ng overall health ninyo. Mag-invest sa ilang minutes na iyon at makikita ninyo ang rewards ng mas comfortable, confident at vibrant na buhay. Kung nandito pa rin kayo at nanonood ng video na ito at useful sa inyo ang lessons na ito, please comment number 2 sa baba para malaman ko na kasama nyo pa rin ako sa panonood. Salamat sa inyong valuable time. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang parte ng katawan na madalas na ignored, dismissed as insignificant pero quite important sa inyong health. Ang pusod o belly button. Ang maliit na indentation na ito sa center ng inyong tiyan ay parang walang silbi lang. After all, ito lang ay isang maliit na scar mula sa inyong umbilical cord, di ba? Pero ito ang surprising reality na deserve ng inyong attention. Kung napapabayaan, ang pusod ay pwedeng maging isa sa pinaka-problematic na areas ng katawan, lalo na para sa seniors na aged 70 pataas. Nang walang proper care, ang overlooked pocket na ito ay pwedeng mag-harbor ng bacteria, yeast at debris, leading sa irritation, infections, at kahit broader health complications pa. Tuklasin natin kung bakit nangyayari ito, bakit importante ito, at kung paano alagaan ang hidden area na ito na may diligence na deserve nito. Bakit ang pusod ay mas importante kaysa inyo in-expect? Ang pusod ay higit pa sa quirky feature lang ng inyong anatomy. Ito ay recessed, warm, at madalas na moist area na naturally nagko-collect ng array ng debris, pawis, dead skin cells, lint mula sa damit, soap residue, at microscopic dirt particles. Para sa marami, ang assumption ay ang quick rinse sa shower ay enough na para linisin ito. Pero ang unique structure ng pusod, isang crevice na nag-trap ng moisture at debris, ay ginagawa itong prime breeding ground para sa bacteria at yeast kung hindi properly maintained. Ito ay lalo na totoo para sa seniors na ang balat at immune systems ay umi-experience ng changes na nagtataas ng vulnerability. Habang tumatanda tayo, maraming factors ang nag-a-amplify ng susceptibility ng pusod sa problems. Una, looser skin at deeper nevels. Pagkatapos ng edad 70, ang balat around the midsection ay madalas na nagiging less taut at ang abdominal wall ay pwedeng sumagway o humina. Ito ay pwedeng magresulta sa deeper o mas recessed na pusod, lumilikha ng perfect environment para mag-accumulate ang moisture at debris. Pangalawa, reduced immunity. Ang pagtanda ay nagpapahina ng immune system, nagiging mas mahirap para sa katawan na labanan ang infections, kahit minor lang. Ang small bacterial o yeast buildup sa pusod ay pwedeng lumaki into a more serious issue. Pangatlo, mobility challenges. Para sa maraming seniors, ang pag-bend over o pag-reach sa pusod para linisin ito thoroughly ay nagiging physically difficult. Dahil dito, ang area na ito ay madalas na skip o superficially rinse lang. Pang-apat, health conditions. Ang conditions tulad ng diabetes, obesity, o compromised circulation na common sa older adults ay pwedeng mag-exacerbate ng risk ng infections sa moist at warm areas tulad ng pusod. Ang mga taong may history ng abdominal surgeries o past belly button piercings ay may additional risks dahil ang scar tissue o old piercing holes ay pwedeng mag-trap ng bacteria for years bago mag-cause ng problems. Ang subtle warning signs.
Ang pag-neglect sa pusod ay hindi palaging nag-a-announce ng dramatic symptoms. Ang signs ng trouble ay madalas na nagsisimula ng quiet, ginagawa silang easy to overlook. Una, musty odor. Ang faint, unpleasant smell na galing sa pusod ay madalas na first clue na may something amiss. Pangalawa, redness o irritation. Ang mild redness o itchiness around the pusod ay pwedeng i-dismiss bilang dry skin o irritation galing sa damit. Pangatlo, dampness o discharge. Ang sticky o moist feeling, minsan may kasamang small amount ng discharge, ay signal na ang bakterya o yeast ay thriving na. Pang-apat, mild itching o soreness. Ang persistent discomfort na hindi nawawala sa quick rinse ay red flag. Kung ignored, ang subtle symptoms na ito ay pwedeng escalate into omphalitis, isang medical term para sa inflammation o infection ng pusod. Sa seniors, ang omphalitis ay pwedeng particularly stubborn na i-treat dahil sa slower skin regeneration at weakened immune responses. Ang nagsisimula lang na minor irritation ay pwedeng tumagal ng weeks na healing, requiring topical o oral medications at potentially nag-disrupt ng daily comfort. Isang real-life example, ang story ni Pedro. Isipin natin si Pedro, isang 79-year-old na retiree sa Cavite na kilala sa impeccable hygiene niya. Si Pedro ay araw-araw na maligo, palaging ayos ang buhok, at always naka-polished shoes. Pero nagsimula siyang makaramdam ng persistent itch around his pusod na inakala niya dry skin lang o irritation galing sa waistband. Over time, lumala ang itch at ang anak niya, habang tinutulungan siyang magbihis one morning, ay nakaramdam ng faint, musty odor. Ang visit sa doktor ay nag-reveal ng yeast infection sa pusod niya na sanhi ng buildup ng moisture, dead skin cells, at bakterya na months nang hindi napapansin. Ang story ni Pedro ay reminder na kahit ang pinaka-diligent na individuals ay pwedeng ma-overlook ang small pero critical area na ito. Bakit ang pusod ay mas importante pagkatapos ng edad 70? Ang vulnerability ng pusod ay tumataas habang tumatanda dahil sa maraming reasons. Una, skin changes. Ang aging skin ay manipis, less elastic, at mas prone sa moisture retention, lalo na sa recessed areas tulad ng pusod. Pangalawa, deeper o folded navels. Habang sumasablay ang abdominal muscles, ang pusod ay pwedeng maging deeper o mag-develop ng folds, nag-trap ng mas maraming debris at moisture. Pangatlo, health at lifestyle factors. Ang seniors na may diabetes, obesity, o limited mobility ay may mas mataas na risk para sa infections sa warm at moist areas. Ang mga taong umuupo ng mahabang periods o nag-wear ng tight clothing ay pwedeng mag-exacerbate ng moisture buildup. Pang-apat, reduced self-care ability. Ang physical limitations tulad ng arthritis o reduced flexibility ay nagiging dahilan para mahirap linisin ng thoroughly ang pusod, leading sa unintentional neglect. Paano alagaan ang inyong pusod? Isang step-by-step guide. Ang proper care ng pusod ay hindi nangangailangan ng maraming time o effort, pero nangangailangan ito ng intention at consistency. Ito ang detailed guide para panatilihing clean at healthy ang hidden area na ito. Una, clean gently pero thoroughly. Sa inyong daily bath o sponge wash, gumamit ng cotton swab, ang corner ng soft washcloth o clean fingertip. Idip ito sa warm water na mixed with mild fragrance-free soap. Ang harsh soaps ay pwedeng mag-irritate ng sensitive skin. Gently I insert ang swab o cloth sa pusod at swab the interior. I rotate carefully para matanggal ang lint, pawis o debris. Iwasan ang pagdig na masyadong deep o pag-scrub aggressively dahil ito ay pwedeng mag-irritate ng delicate skin. Pangalawa, rinse at dry completely. Pagkatapos ng cleaning, rinstore uli ang pusod gamit ang clean damp cloth para matanggal ang soap residue na pwedeng mag-irritate kung maiwan. I dry ang area meticulously gamit ang clean, dry cotton pad, tissue o corner ng towel. Kahit small amount lang ng residual moisture ay pwede nang lumikha ng environment para sa microbial growth. Consider using hair dryer sa cool, low setting para sa hard-to-reach areas, lalo na para sa deeper navels. Pangatlo, monitor for warning signs. Regular na tingnan ang inyong pusod para sa redness, swelling, discharge o strong odor. Dapat itong pakiramdam na clean, dry, at free ng soreness o stickiness. Kung napansin ninyong persistent ang symptoms, kumonsulta agad sa healthcare provider.
Ang early intervention ay makakapigil ng minor issues na maging serious infections. Pang-apat, adjust for deeper levels. Kung ang pusod ninyo ay particularly deep o may folds, common sa seniors o sa mga may higher body weight, linisin ito twice daily, lalo na sa hot o humid weather kung kailan nag-a-accumulate ang pawis. Pumili ng loose, breathable clothing na gawa sa natural fibers tulad ng cotton para ma-reduce ang moisture buildup at friction. Panlima, never ignore pain o discharge. Ang pain, swelling, o kahit anong discharge, lalo na kung foul-smelling o discolored, ay signs ng infection na kailangan ng immediate attention. Ang seniors na may diabetes, poor circulation, o history ng abdominal surgery o piercings ay may mas mataas na risk para sa complications. Huwag i-dismiss ang symptoms na ito bilang normal o hintaying mawala ng sarili lang. Ang bigger picture, bakit importante ang pusod care? Isipin ninyo ang pusod ninyo bilang small hidden closet sa bahay ninyo. Hindi ninyo ito binubuksan araw-araw, pero kung hindi kayo naglilinis dito, dust, dirt, at clutter ay uma-accumulate silently. Over time, ang buildup na ito ay lumilikha ng uncomfortable mess na mas mahirap na i-address. Similarly, ang pag-neglect sa pusod ay tumutulong sa bakterya, yeast, at debris na mag-accumulate, potentially leading sa infections na nagsap ng energy, comfort, at confidence ninyo. Ang daily care ng pusod ay small pero powerful act ng preventive health. Hindi ito tungkol sa vanity o overzealous hygiene. Ito ay tungkol sa pag-protect ng balat ninyo, pag-support sa immune system ninyo, at pag-prevent ng minor issues na maging major disruptions. Ang clean pusod ay ibig sabihin ng fresher feeling clothes, mas kaunting skin irritations, at reduced risk ng infections na pwedeng kailangan ng weeks ng treatment. Most importantly, ito ay act ng self-respect, isang quiet acknowledgement na bawat parte ng katawan ninyo, kahit gaano kaliit, ay deserve ng care. Kung nandito pa rin kayo at nanonood ng video na ito at useful sa inyo ang lessons na ito, please comment number 3 sa baba para malaman ko na kasama niyo pa rin ako sa panonood. Salamat sa inyong valuable time. Final thoughts, ano ang sinasabi ng tatlong body parts na ito tungkol sa inyong health? Ang paa, groin, at pusod ay higit pa sa areas na dapat lang linisin. Ito ay early warning systems ng inyong katawan. Ang often overlooked regions na ito ay quietly nagsisignal kung paano ang katawan ninyo ay coping sa stress, aging, o microbial imbalances. Para sa mga taong nasa 60E, 70E, 80E, and beyond, ang pagbibigay ng atensyon sa areas na ito ay nagiging mas critical habang ang balat, immunity, at mobility ay nagbabago. Recap natin ang key lessons mula sa tatlong areas na ito. Ang paa. Far more than a source ng pawis o odor, ang paa ay may over 20 Davidic nodes, vital sa ability ng immune system ninyo mag-filter ng toxins at labanan ang infections. Ang pag-neglect sa area na ito, leaving it clogged ng deodorant residue, dead skin, o bakterya, ay pwedeng maka-impair ng lymphatic drainage, mag-increase ng inflammation, at mawalan ng energy. Ang daily gentle cleaning ay sumusuporta sa detoxification, nag-reduce ng irritation, at nag-promote ng overall wellness. Ang groin. Ang sensitive area na ito, madalas na neglected dahil sa discomfort o embarrassment, ay kung saan ang hygiene ay nakakatampo ng dignity. Ang moisture, heat, at friction ay lumilikha ng breeding ground para sa infections, lalo na para sa seniors na umuupo ng long periods, nagwear ng tight clothing, o nag-manage ng incontinence. Ang proper cleaning at drying ay nag-preserve ng skin health, nag-boost ng mobility, at nag-reinforce ng personal confidence. Ang pusod. Ang most forgotten part ng katawan. Ang tiny pocket na ito ay prone sa bacterial at yeast buildup kung hindi intentionally cleaned. Ang quick 30-second routine and gentle cleaning at thorough drying ay makakapigil ng infections tulad ng omphalitis, sparing you ng weeks ng discomfort o medication. Ang deeper message, small acts, big impact. Ang pag-age well ay hindi tungkol sa grand gestures, expensive treatments, o drastic lifestyle changes. Ito ay tungkol sa small, consistent acts ng care na nag-honor sa needs ng inyong katawan. Ang paglilinis ng tatlong areas na ito daily, paa, groin, at pusod, ay tumatagal lang ng ilang minutes pero yields profound benefits. Una, fewer skin issues. Ang regular care ay nag-reduce ng rashes,
infections, at irritation, keeping your skin comfortable at healthy. Pangalawa, enhanced comfort. Ang clean, dry skin sa sensitive areas na ito ay ibig sabihin ng less friction, itching, o discomfort, allowing you to move at mag-rest ng may ease. Pangatlo, boosted confidence. Ang pag-care sa hidden areas na ito ay nag-reinforce ng sense ng control at self-respect, nag-remind sa inyo na worth the effort kayo. Pang-apat, preventive health. Sa pag-address ng areas na ito proactively, binabawasan ninyo ang risk ng infections na pwedeng mag-drain ng energy ninyo o mag-require ng medical intervention. Ang seniors na nag-prioritize ng small routines na ito ay madalas na nag-report ng better skin health, fewer doctor visits, at stronger connection sa kanilang katawan. Nararamdaman nilang mas fresh, gumagalaw ng mas comfortable, at natutulog ng mas mabuti, free mula sa naging itch o odor na pwedeng magsimula sa isang neglected spot. Most importantly, embodying sila ng quiet resilience. Isang refusal na hayaang ang edad ay mag-diminish ng commitment nila na pakiramdam na good. Salamat sa pag-join sa amin para tuklasin ang tatlong often overlooked body parts na malaking role sa inyong health at comfort habang tumatanda kayo. Sa pagbibigay sa inyong paa, groin, at pusod ng care na deserve nila, hindi lang kayo nag-prevent ng discomfort, kayo ay nag-protect ng mobility, confidence, at well-being ninyo. Ano ang natutunan ninyo ngayon na nag-surprise sa inyo the most? Maybe ito ay ang importance ng pagtuyo sa pagitan ng daliri ng paa, gently cleaning ng groin area, o pagbibigay ng attention sa inyong puso. I share ang isang bagay na natutunan ninyo at plano ninyong i-practice sa comments sa baba. Ang story ninyo ay pwedeng mag-inspire sa iba. Kung gusto ninyo ang video na ito, please leave your comment below at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming practical tips na tutulong sa inyong pakiramdam ng best sa kahit anong edad. Ako si UC Maricel Santos at hanggang sa next video, alagaan ninyo ang inyong sarili. Salamat po!